simulan ang kwentong ito, nais ko pong malaman ninyo na maaari kayong magpadala ng mensahe sa amin kung gusto nyong maibahagi ang totoong karanasan ninyo ng kakakilabot tulad ng kwentong ito. Pero bago iyon, siguraduhin nakasubscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa bago nating susunod na kwento. Simulan na natin ang kwento. Pagkabigla, sindak at pangingilabot ang nararamdaman ng mga kapitbahay ni Mang Celso sa itaas ng bundok sa barangay Lipis nang mabalita ang nagpakamatay ang kanyang anak na si Leo. Ngunit marami pa rin sa mga ito ang nagtungo sa lugar kung saan makikitang nakabigti ang binatilyo sa isang sangganang mataas at malalaking puno na hindi kalayuan sa likod ng bahay niya. Nang hapon iyon ay halos mawalan siya ng ulirat matapos makita ang bangkay ng 15 anyos na anak na lalaki na bunso sa 5 nilang anak na ni Aling Lucia. Mula sa pagbebenta ng mga nirepak na oxalic powder, chlorine, tawas na durog, paminta, bawang at laurel leaf sa mga tindahan, na siyang hanap buhay niya ay umuwi siya bandang alas 3 at tila may isip na sinalubong siya ng kumakahuli ng alagang aso. Saka tumakbo. Pinutuban siyang sumunod sa direksyong pinuntahan nito na samut-saring bagay ang nabuo sa isip. Nakita niyang tumigil sa harap ng malaking puno si Bantay at tumingala habang patuloy sa pagkahol. Nang tumingala rin siya ay tumambad na nga sa kanyang paningin ang nakabigting anak. Natirik ang mga mata at nakalawit ang dila. Leo anak ko. Iyon na ang pinakamalakas na sigaw na nagawa niya sa kanyang buong buhay. Hindi niya napigilang umagulgol. Bakit anak? Bakit? Napaluhod siya sa panghihina. Halos panawan siya ng uliran. Walang-wala sa isip niyang gagawin ito ng anak. Iniwan niya ito kanina na hindi man lang nagbabala. Tungal dito ang pagiging tahimik at madalas na nasa isang tabi lang. Leo, bakit ginagawa mo ito anak? Tanong niya nang muli itong tingalain. Ano bang problema mo anak? Sa labis ng paghihinagpis ay hindi niya namalayang marami ng tao sa paligid. Bahagya siyang napaiktad nang makaninig ng boses lalaki mula sa likuran. Tinulungan ko na ho kayong magbaba sa bangkay ni Leo, Mang Celso. Pablo, anas niya nang makilala ito. 2 bata ho ang tumakbong nagsisigaw na nagbigti si Leo, kaya napasugod kami rito. Condolence ho. Nag-iisa sa dakong iyon ang bahay niya at dahil malayo sa mga bahayan ay bihirang magawi roon ang mga taga-lugar nila. Pangangahoy daw sana sila rito sa duluhan at nakita raw nila kayong umiyak dito kaya lumapit. Nakita nga raw nilang nakabigti si Leo kaya nagtakbuhan na. Tulungan mo kung may baba ang bangkay ng anak ko, Pablo. Sige ho, Mang Celso. Nasaan ng lubid, Pablo? Tanong ng pulag na lolo ni Pablo na si Tatang Isko. Matapos nang ikiwento ang masamang balita, ang tatay na ito ng kanyang ama ang tangi na lamang niyang kasama sa buhay. Magdadala raw iyon ng swerte sa sino mang mag-iingat niyon. Ho? Para siyang nabingi sa hindi inaasahang narinig. Kinuha ba ni Celso ang lubid na ginamit ng kanyang anak sa pagbibigti? Hindi ho, lolo. Naiwan ho sa puno. Dapat ay makuha niya iyon at maingatan. Swerte iyon. Swerte ho, lolo. Isa iyong matandang kasabihan, Pablo, at aking paniniwalaan. Napalunok siya dahil ngayon lang siya
narinig ang sinabing iyon ng lolo niya ay hindi siya makapaniwala. Ngunit sa isang sulok ng isip niya ay may nabuong lihim na hangarin. Nais niyang makuha ang lubid para swertehin siya sa buhay. Isang araw, pagkatapos ng libing ni Leo ay saka pinuntahan ni Mang Celso ang puno kung saan nagbigti si Leo para kunin ang lubid na ginamit nito. Ngunit laking hulat niya nang mabatid na wala na ito roon. Bakit wala na ang lubid? Sabi niya sa asawa pagkapasok sa unahang pintuan ng kanilang bahay. Nawawala ang lubid. Ano? Kulat na bulalas ni Aling Lucia. Napatayo ito mula sa kinauupo ang bangko sa maliit nilang salas. Nasaan na yon? Sinong kumuha? Iyon ko. Di ko alam kung sino ang nagka-interes. Pambihira, pati ba naman yon ay ninakaw? Bakit kasi hindi mo agad kinuha ang lubid na iyon, Celso? Mas importante pa ba yun kaysa sa burol ng anak mo, Lucia? Hindi lang ako ang naniniwala na may dalang swerte ang mag-iingat ng lubid na ginamit ng isang nagpakamatay. Kaya nga ninakaw iyon para ingatan at maging swerte, lalo na sa negosyo. Sana nga'y swertehin ang kumuha sa lubid na iyon, Lucia. Sana lang. Ganoon na lang? Di ka ba gagawa ng hakbang para makita at makuha ang lubid? Sa atin iyon, nagninegosyo tayo at iyon ang magdadala sa atin ng swerte. Baka yun ang maging daan para yumaman tayo. Anong gagawin ko, Lucia? Ni walang pumasok sa utak ko kung sino ang hamulin sa pagkawala ng lubid na iyon. Hayaan na lang natin. Talaga siguradong hindi tayo laan na yumaman. Pambira ka naman. Nawalan na nga tayo ng anak. Buntong hininga ito at umiiling-iling. Pati ba naman ang tansyang yumaman? Wala na siyang maisip na sabihin sa asawa, kaya iniwan na lang niya ito. Nalimpungatan si Pablo nang maramdaman niyang may gumagapang sa kanyang katawan. Tila hibla iyon na may bigat na kumungit sa kanyang balat. Anong? Bigla siyang napabangon nang makita ang lubid. Ang pinakadulo nito ay nasa bandang dibdib na niya. Hinawakan niya ito para itapon, ngunit napasigaw siya nang pumulupot ito sa kanyang braso. Hindi. Nanlalaki ang mga mata niya nang kabilang dulo naman ng lubid ay pumulupot sa leeg niya. Tila may isip nito, sinakal siya. Napaubo siya sa sobrang higpit. Hindi siya makahinga. Walang nagawa ang kanyang mga kamay, pero pigilan ang lubid. Alisin ang pagkakasakal nito sa kanya. Tumirik ang kanyang mga mata. Bumulagta siya sa kanyang higaan at nangisay. Lumawit ang dila niya sa hirap at sakit na nararamdaman. Gusto niyang sumigaw para humingi ng saklolo, pero hindi niya magawa. Malalagutan na siya ng hininga. Pinilit niyang ipihit ang katawan. Sanhi iyon ay nahulog siya sa kama. Napaigik siya nang bumagsak sa sahig ang katawan. Nagising siya sa naramdamang sakit. Ngunit hindi niya ininda iyon dahil naalala niya ang lubid na kanina ay napapulupot sa leeg niya. Wala. Buong pagtatakang bulong niya. Hinahanap niya sa sahig ang bagay na kanina ay kikitil sa buhay niya habang sapo ang sariling leeg. Nasaan ang lubid na iyon? Naalala niya kung saan iyon inilagay, kaya dumapa siya at sinilip ang ilalim ng kama. Nakita niya roon ang plastic bag kung saan isinilid ang lubid na lihim niyang kinuha mula sa puno na pinagbitian ni Leo. Maayos ang lubid, hindi yun nagalaw. Nakahinga siya ng maluwag dahil naisip niyang nananaginip lang siya kanina. Hindi totoong gumalaw ang lubid para sakalin siya at patayin. Akala ko'y totoo na. Ibinalik niya sa pwesto sa ilalim ng kama ang plastic bag na kinalalagyan ng lubid. Iniwaksi niya sa isip ang
masamang panaginip at paniniwala pa rin ang sarili na swerte ang mapapala niya sa pag-iingat ng bagay na ginamit sa pagpapakamatay. Grabe naman ang kumuha sa lubid na ginamit ni Leo sa pagbibigti. Napatingin si Pablo sa payat na babaeng nasa harap ng tindahan na Mang Loreto dahil sa sinabi nito sa kausap. Pakiramdam niya ay pinaringgan siya nito dahil hindi alam ni Celso na kinuha iyon maliwanag na isang pagnanakaw. Sagot naman ng kausap nito na maitim na babae. Kawatan ang kumuha sa lubid. Nagtiim ang mga bagang niya dahil siya ang kumuha ng lubid mula sa puno ng sampalok. At kahit nalinggin iyon sa kaalaman ng sino man ay nasaktan siya. Para na rin kasi siyang sinigawan nito na kawatan o magnanakaw. Ngunit gustuin niyang ipagtanggol ang sarili ay hindi niya magawa dahil kung sakali ay siya mismo ang magpapahayag na siya ang kumuha ng hinahanap na lubid. Multuhin sanang kawatang iyon ng kaluluwa ni Leo. Sabi pa ng payat na babae, lubid lang, hinakaw pa. Totoo nga, sigurong may hatid na swerte ang lubid na iyon. Kaya nga, nagpaputok ng butsi ni Lucia. Siya raw dapat ang nag-iingat ng lubid na iyon para swertehin silang mag-asawa sa negosyo at yumaman. Pero sa tingin mo, Mare, swertehin ang kawatan na kumuha ng lubid? Nasa kanya ang bagay na iyon. Aba, tili ang maitim na babae. Mamalasin siya dahil ninakaw lang niya iyon. Minabuti sana kung hiningi niya kay Celso at bukas sa loob ng ibinigay sa kanya. Alam mo ang naisip ko. Minumultuhan na siya ni Leo. Pasensya siya, nakawin naman ng lubid. Hindi totoo ang multo, bulong niya. Lihim siyang natawa. Hindi ako mamalasin dahil swerte sa akin ng mga lubid. Hinggit lang kayo, hoy. Napaigtad siya sa sigaw ni Mang Loreto. Sinabayan kasi nito iyon ng panghampas ng kamay sa pasimuno ng tindahan. Bibili ka ba o magikinig sa kwentuhan ng dalawang tsismusang yan? Sabi pa nito. Tsismoso ka rin ba? Sobra naman kayo sa akin, Mang Loreto. Pabili ho ng sawang pangligo. Agad siyang binentahan ng lalaki. Pagkatapos niyang magbayad ay umuwi na siya. Ngunit hindi nawala sa isip niya ang narinig sa usapan ng dalawang babae. Hindi tuloy na iwasang pagtuunan ng isip ang lubid. Tama sila kung tutusin, sabi niya sa sarili. Pagnanakaw ang ginawa ko dahil lihim kong kinuha ang lubid. Nagliwanag sa isip niya na mali ang ginawa niya. Masyado siyang nasilaw sa swerteng pwedeng ibigay sa kanya ng lubid. Naengganyo siyang mabuti sa sinabi ng lolo niya. Ngunit huli na para magsisi siya. Hindi na niya maisasole ang bagay na pinag-usapan ng lahat ng mga kalugar niya. Mabibilad siya sa kahiyan kapag nabunyag na siya ang kumuha ng lubid. Sa mata ng lahat ay magiging masayahin siyang tao. Magkakaroon ng pangalan ang kawatan o magnanakaw at hindi niya matanggap na malaman ng lahat na siya iyon. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya kumuha ng bagay na hindi kanya. Bumuntong hinanga siya. Pagkuhay, inihakbang ang mga papasok sa kanyang kwarto. Magulo ang isip na pagbagsak sa inihiga sa kama ang katawan. Tumitig siya sa kisame. Matagal hanggang makarinig siya ng mga katok sa ilalim ng hinihigaan kama. Napalunok siya at nanlaki ang mga mata. Ano yun? Aminado sa sarili na nakadama siya ng takot. Habang patuloy niyang naririnig ang tunog ay nangangalisag ang mga balahibo niya. Nagdadalawang isip niya na alamin kung ano ang ingay na iyon. Ngunit napilitan din siyang sumilip sa ilalim ng kama nang hindi yun tumigil. Napasigaw siya sa takot nang makita niyang nakahiga roon ang bangkay ni Leo. Mabilis siyang umulong. Ngunit sa katarantahan ay dumiretso siya at nahulog sa kama. Nang nasa sahig na siya ay huli siyang napatingin sa ilalim ng kama. Minsan pa siyang
napasigaw nang makitang gumalaw ang ulo ng bangkay at tumingin sa kanya. Nanditilat ang mapula nitong mga mata. Matindi ang panginginig ng buong katawan. Dumapa siya at kumapang patungo sa pintuan. Ngunit muling napuno malakas niyang sigaw ang kanyang kwarto nang maramdaman niya ang pagpalupot ng lubid sa isa niyang paa. Saka tila may isip na kumilos para hilain siya papasok sa ilalim ng kama. Hindi, sigaw niya nang nasa ilalim na siya ng kama at katabi ang bangkay ni Leo. Ayoko rito. Nang kumilos siya para lumabas mula roon ay kumilos ang isa pang dulo ng lubid. Ibiningkis siya nito sa bangkay kaya lalo silang nagkalapit. Mamatay siya sa takot dahil magkalapat ang mukha nila ni Leo. Nawalan ng sounds ang sigaw niya ng tindi ng sindak hanggang sa bigla na lang pumasok sa nakabuka niyang bibig ang dulo ng lubid. Sumuot iyon sa kanyang lalamunan. Napaubo siya nang maramdamang tumagos pa iyon hanggang sa bituka niya. Tumirik ang mga mata niya. Dahil na sanay si Tatang Isko sa loob ng kanilang bahay at gamay na ang bawat bahagi iyon, kahit isang itong bulag ay agad na nakalapit sa kanya. Kinahiga ang kama ni Pablo. Bunga kasi ng malakas niyang pangugol ay nahihinuha nitong binabangungot siya kaya pumasok doon para gisingin siya. Ngunit kahit anong yugyog nito sa kanya ay nanatili siyang tulog at umuungol. Pablo, gising apo, gising. Malakas nitong sabi na bakas ang pag-alala sa tinig. Pinangungot ka apo. Nang naisipan nitong sampalin siya ay malakas na lumagapak sa mukha niya ang palad nito. Bigla naman siyang nagising at napabalikwas ng bangon. Habol ang hininga na napatingin siya sa matandang lalaki. Pinangungot ka po. Bigla siyang napahulkol ng iyak nang maalala ang laman ng panaginip. Ang paulit-ulit nitong tanong sa kanya kung ano iyon ay nasagot niya ng may masmasan na siya. Gusto akong patay ng lubid ni Lolo. Gusto akong patay ng lubid, Lolo. Lubid? Anong lubid, apo? Napilitan siyang magtapat kay Tatang Isko. Labis naman itong nabigla sa nalaman. Bakit mo ninakaw ang lubid, apo? Masama ang ginawa mo. Naghangad ho ako ng swerteng dalan yun, Lolo. Labis akong naniwala sa lumang kasabihang ipinaalam nyo. Pero mali pala yun, Lolo. Mali talaga yun, Pablo. Maling-mali ang ginawa mo, apo. Nakita mo na, muntik ka nang napahamak dahil mismong konsensya mo ay inuusig ka, kaya pinahungot ka. Lolo, gusto kong isauli ang lubid kay Mang Celso. Ang ikinatakot ko lang ho ay pagka mabunyag sa mga taga rito sa atin ang ginawa ko. Di akong isipin nila na kawatan ako, isang magnanakaw. Nahihiya ako, Lolo. Isauli mo ang lubid sa pamilya ni Leo. Humingi ka ng tawad at mag-iusap na kung pwede ay manahimik na lang sila. Makakaunawa naman siguro sila. Sana nga ho, Lolo. Sana nga ho. Nang gabi iyon ay lakas loob siyang pumunta sa bahay ni Mang Celso at isinuli ang lubid. Hindi naman siya nahirapang pakiusapan ng mga ito na ilihim ang kasalanang nagawa niya. Umuwi siya na maluwag ang dibdib at payapa ang isip. Marahil ay totoo ang lumang kasabihan na may dalang swerte ang pag-iingat ng bagay na ginamit sa pagpapatiwakal. Mali lang ang paraan ni Pablo kung paano niya napasa kamay niya at iyon ay nagsilbing aral sa kanya.